Paano nga ba tayo magiging consistent sa pagpapalago at pagsunod natin sa Diyos? Meron lang tayong 4 na point na pag-uusapan na acrostic natin ay care. C. I carry your cross daily. A. Affirm your vow of love and commitment to God. R. Remain watchful to Christ's return. And E. Engage God in every aspect of your life. So number 1, carry your cross daily. Kung gusto mo maging consistent, ay pasanin mo ang iyong krus araw-araw at huwag ka susuko. Sabi sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ba ibig sabihin ng pasanin araw-araw ang kanyang krus? Maraming tao sinasabi nila na ang lahat ng bagay sa buhay nila ay krus na pinapasan nila. Halimbawa, naku, yung aking mga anak ay krus yan na pinapasan ko araw-araw. Yang trabaho ko, ang hirap at ang sama ng boss ko, pero kailangan ko itong pasanin. Ang aking asawa, grabe talaga, niloko niya ako at irresponsable siya. Siya ang aking krus. Ibigan, hindi ito ang ibig sabihin ng papasanin mo na krus. Ang pagpasan ng krus ay utos ng Diyos upang magsakripisyo at magtakwil ng sarili. Ang isang tao na gustong maging alagad ng Panginoong Hesus ay dapat willing siyang mamatay. Itatakwil mo ang sarili mo at susuko sa Diyos upang lumago ang pagmamahal mo sa Kanya at lumago ang pagsunod mo sa purpose niya para sa buhay mo. Sabi ni Billy Graham, Jesus knew He would die as a common criminal for saying and doing the right things, and He expects His disciples to do the same. Kaibigan, alam ng Panginoong Hesus na mamamatay siya para lang maligtas tayo, pero gagawin niya pa din dahil mahal niya tayo at itong inaasahan niya na gagawin din naman natin para sa iba. Hindi ibig sabihin na magsusuicide ka o hindi ibibigay mo ang buhay mo sa pag-abot naman ng mga naliligaw at paggawa ng alagad. Kaya ka naligtas ay dahil may mga taong nagbigay ng buhay nila sa Diyos para ipangaral ang kaligtasan. At ngayong naligtas ka na, ay ikaw naman ang magbibigay ng buhay mo para sa iba. Papasanin mo ang krus mo sa bahay, trabaho, eskwelahan at sa komunidad na kahit maraming taong magalit sa'yo, kahit maraming taong umusig sa'yo, kahit maraming taong magtawa sa'yo, na kahit mawalan ka ng time sa mga hobbies, sports at entertainment mo, ay gagawin mo pa din ang pag-abot sa mga naliligaw at gawin silang alagad. Ang ibig sabihin ng pagtakwil sa sarili ay pagpasan mo ng iyong krus araw-araw para maisulong mo ang kaharian ng Diyos. At matututo kang magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo upang madala mo sila sa Panginoong Hesus. Matututo kang magbahagi ng mabuting balita sa mga taong nakakahalubilo mo at hindi mo iingatan ng sarili para hindi mapahiya o para hindi ma-reject. Sasabihin mo din ang pananampalataya mo sa iyong pamilya kahit pa nga itakwil ka nila. Ipapanalangin mong ibang tao kahit na maabala ka sa iyong gawain. Ang ibig sabihin ng pagtatakwil at pagpasan ng krus ay gagawin mo ang lahat para maisulong ang kaharian ng Diyos sapagkat ikaw ay alagad ng Panginoong Hesus. Willing kang isakripisyo ang iyong time, talent at treasure para sa kapakanan ng ibang tinatawag din ng Diyos. Ang buhay na ito ay pagiging selfless. Willing kang matapakan ng iyong pride. Willing kang umalis sa iyong comfort zone. Hindi ito paghahanap ng sariling pleasure o kaaliwan o paghahanap ng sariling material gain. Hindi din ito pagmamahal sa sarili to the point na ititigil mo ang ginagawa mo para sa Diyos kasi naging mahirap na ito para sa iyo. Kaibigan, kapag consistent ka sa pagtakwil ng sarili at pagpasan ng krus, ay saka mo palang mararanasan ang makabuluhang buhay. Parang baligtad dahil kung kailan mo tatanggihan ng iyong sarili, ay saka mo mararanasan ang totoong satisfying na buhay. Totoo ba yon? Sabi sa Mateo 16:25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kaibigan, anong iniingatan mo para sa iyong buhay? Ambisyon, pangarap sa buhay, plano mo sa career, bakasyon at iba pa? Kaibigan, walang masama sa mga ito pero kailangan mo ito mai-align sa plano ng Diyos para sa iyo upang mapabuti ka. Tingnan mo sa susunod na verse sa Mateo 16:26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao?
Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kaibigan, ano mapapala mo kung nakuha mo ang pangarap mong bahay pero hindi mo nagawa ang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Ano mapapala mo kung nakuha mo ang lalaki o babae na gusto mong pakasalan pero hindi naman kilala ang Diyos at pagkatapos ikaw ay nahila niya palayo din sa Diyos? Ano mapapala mo kung nakuha mo ang gusto mong kotse pero hindi mo naman yan nagamit para sa kaharian ng Diyos? Ano mapapala mo kung naipaglaban mo ang iyong karapatan? Kung mawawala naman ang karapatan mong maging anak ng Diyos na inaalok sa iyo? Ano mapapala mo kung nakaipon ka ng maraming bahay dito sa lupa pero sa langit ay wala kang lugar? Kaibigan, anong hinahabol mo sa buhay? Ano mapapala mo sa Kanya? May pagpapalit mo ba ito sa iyong kaluluwa? Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos at nais niyang magkaroon ka ng totoong buhay na hindi mo maipagpapalit sa kahit anong material na bagay. At ang maganda sa buhay na ito ay mananatili ito hanggang sa langit. Wala na itong katapusan. Kaibigan, kung gusto mo maging consistent, ay hindi ka na mabubuhay para sa sarili mo. O hindi, mabubuhay ka na para sa Diyos. Sa lahat ng natitira mong araw dito sa mundo. Paano mo gagawin yon? Papasanin mo araw-araw ang krus mo kahit mahirap. Sisiguraduhin mo na walang makakapigil sa iyo para magamit ka ng Diyos para sa Kanyang kaharian. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ano yung humahadlang para ibigay mo ang lahat-lahat ng iyong buhay sa Diyos? Willing ka bang sumunod sa Panginoong Hesus kahit mawalan ka ng kaibigan? Willing ka bang maitakwil ng iyong magulang kung sakali na hindi sila sumang-ayon sa pagiging alagad mo ng Panginoong Hesus? Willing ka bang isuko ang buhay mo sa Panginoong Hesus kahit pa maging katawa-tawa ka sa iyong mga business partner? Willing ka bang mawalan ng trabaho kung sakaling ipaglaban mo ang paggawa ng tama sa iyong trabaho? Willing ka bang mamatay para sa Panginoong Hesus? Meron ka bang kailangang itigil upang maging patotoo ka ng Diyos sa iyong asawa, anak, magulang, kaibigan at iba pa? Meron bang nagiging hadlang para hindi ka makapagbahagi ng mabuting balita sa iba? Anong pumipigil sa iyo na sumali sa discipleship group upang maihanda ka sa paggawa din naman ng alagad? Kaibigan, huwag mo ingatan ng sarili dahil mas maganda ang hinandang buhay para sa iyo ng Diyos kung susunod ka sa Kanyang panawagan sa iyo. Kaibigan, ang pagiging alagad ng Panginoong Hesus ay hindi isang pamamasyal sa mall. Komportable, malamig at smooth ang buhay. Kaibigan, kasama sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ang pagtanggap mo sa hirap na dadanasin mo bilang alagad ng Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, kung ikaw ay D-group leader, willing ka bang gawin yan hanggang sa dulo ng iyong buhay? Nasisiguraduhin mo na ang iyong mga D-group member ay lalago sa pagmamahal nila sa Diyos at sila man ay maggagawa din ng alagad. Kaibigan, kahit kailan na hindi ka hihinto at sa kabaligtaran ay mas lalo ka pang mag-i-improve sa iyong paglilingkod sa Diyos kahit mahirap. Yun yung consistency at yun yung pagtakwil sa sarili at pagpasan ng krus araw-araw. Alam ng mga anak ko na pag-araw ng recording at editing ay minsan lagpas 2 a.m. o 3 a.m. na ang tulog ko. At sinasabi ko sa kanila na ang paglilingkod sa Diyos ay may kasamang cost. Meron itong kasamang sakripisyo. Ibibigay mo ang best mo para sa Diyos. Hindi ka magbibigay sa Diyos ng pwede na. Kung hindi, sisikapin mo na ibigay ang nararapat para sa Kanya. Ito yung worship. Ito'y pinaghihirapan at umaalis ka sa iyong comfort zone para maisulong mo ang kaharian ng Diyos. At kapag ginagawa mo ito, ay magiging consistent ka sa iyong lakad sa Diyos. At alam mo, natutuwa ako dahil nakikita ko yung aking mga anak na nagsasacrifice din sila. Minsan gumagawa sila ng PowerPoint para sa worship service at inaabot sila hanggang madaling araw. Kaya kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Simulan mo isantabi ang pride para maisulong mo ang kaharian ng Diyos. Simulan mo magpatawad kahit mahirap para maisulong mo ang kaharian ng Diyos. Gaya ni Pablo, sabihin mo ito sa Diyos, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin.